Magandang araw mga mawe! Kaninang umaga pagkagising ko nga nagtahip na agad ako ng malagkit na bigas at ako'y magaluto ng almusal naming tsampurado. Dini nga ni sa amin na hindi aring hindi tatahipan dahil napakaraming binlid tapos maraming bato-bato at inabilad nga ni lamang sa may tabing kalsada. Ayan nga nit pagkatapos kong matahipan ay hinugasan ko na nga din ng maigi at pagkatapos ay sinalang ko na nga din. Asain nga lang muna itong malagkit kaya naman naglagay na nga ako diyan itong pangalawang piga na gata. At habang naghihintay nga ning lumambot ay ngayon naman ay magtutunaw na nga ako nitong tableya din sa mainit na tubig. At eto nga ni pala yung ginagamit ko itong Davao Fine tableya na 100% pure chocolate. 6 na pirasong bilog na tableya nga lamang aring inatunas ko. Kapag nga ni mainit yung tubig mas mabilis nga ni siyang matunas. At makalipas nga ni ang ilang minuto, malambot na din yung malagkit at iga na din yung sabaw. Kaya naman inilagay ko na nga din kaagad yung kakang gata o yung pinakang malapot na gata. Mas masarap at mas malinamnam nga kapag ganitong naglalagay ng gata. At ayan, nilagay ko na nga din pala kaagad itong tinunas ko kaninang tableya. Talaga namang amoy pa nga lamang ng tsokolate ay nakakagutom na. At ayan nga, tinalo-halo ko lamang at pagkatapos ay naglagay nga din ako ng 5 kutsarang asukal. Kadalasan nga rin kapag wala kaming maiulam, may ari nga ni lamang yung asalang ko. At talaga namang 1 tasa mo lamang din ay solve na agad yung almusal mo. Tamang-tama nga rin sa umaga at talaga namang napakasarap humigop ng sabaw lalo pa kapag mahalumigmig yung panahon. At syempre ari nga masarap na kapakner ng ating tsampurado ang Alaska Evaporada. Baka naman pagalawin mo ang baso. Char. The best talaga para sa akin yung garining tsampurado at kitang-kita nyo naman yung lapot at napaka-creamy. At ari nga luto ng ating creamy tsampurado at kain na kita mga mawe. Thank you Lord sa blessings. Paboritong-paborito nga nitong dalawang batuta itong tsampurado at tingnan nyo pa nga itong si Alicia at talaga namang hindi may papagkaila at kayat na nga pati sa muka. At dahil magapaani nga ni si tatay dun sa kanyang palayang inaintindi, kami nga ni inutusan na pumunta din sa palengke at bumili nga daw kami ng pang-ulam para dun sa mga mag-harvester. Isdang tulingan na nga lamang yung binili ko at kakoy asabawan ko na nga din lamang are. Kaya naman bumili din ako ng pitchay at ng may lahok man lamang gulay. At dahil asabawan ko nga lamang are, bumili na din nga ni ako ng kamatis sa mga ilang piraso at saka naalala ko din wala man lamang kaming sibuyas at bawang na sa bahay kaya bumili na din ako ng tigka-kaunti. At pagkawin naman namin din sa bahay, ako nga nag-intindi na agad ng pagluluto at magadala pa nga na rin pang ulam dun sa palayan. Kapag rin nga rin abala si tatay sa palayan at pagod, ito nga rin mga gusto niyang ulamin yung mga mainit na sabaw. Nagpakulo na nga ako ng tubig din at pagkatapos ay nilagay ko na nga din yung mga samya, sibuyas, bawang, kamatis, naglagay na nga din ako ng asin at saka ng kaunting paminta. At pagkatapos nga niya ay sinunod ko na nga din agad ilagay aring mga isdang tulingan. Papakuluan lamang natin yan ng mga ilang minuto hanggang sa lumambot nga yung isda. Yung mga garining simpleng lutong ulam ang palaging na-request ng tatay ko ay talaga namang pag nakahigop nga ng sabaw ay tanggal ang iyong pagor. Ayan nga nit nung kumulo na at luto na rin yung isda ay nilagay ko na nga din pala aring petchay. Papakuluin lang din yan natin ng ilang minuto hanggang sa lumambot na nga yung gulay. Eto talaga yung mga simpleng ulamin pero sabaw pa lang ay talaga namang tagak-takwari ang pawis mo kapag nakahigop ka ng mainit na sabaw. At rin nga at luto na ang sinabawang isdang tulingan. Kaya naman nagtira lamang ako ng isang mangkok din sa bahay at pagkatapos ay lumarga na rin nga kami papunta ng palayan. Doon nga rin kami magpakain sa mag-harvester ngayon kaya naman magkakasama nga rin kami at kasama din namin yung nanay ko. At bago din nga rin kami dumiretso ay dumaan muna kami din sa may bumba, tumigib nga rin kami ng inuming tubig at dadalhin namin dun sa may palayan. Kapag rin nga rin may paanin kami din sa may palayan ay saka lamang kami napapaginda din at minsan nga lamang din kami pumunta. Ayan nga rin pagkarating namin din ay binabalaang namin na rin mga pagkain naming dala din sa may kubo. Medyo malayo-layo pa nga yung tubigan na inaintindi ni tatay at doon nga ni siya nagapaani ngayon. Sa sobrang sibag nga ni nung tatay ko ay lahat na lang ata ay gustong kaangan. Sabi nga ni namin sa kanya ay wag nang kumuha pa ng ibang palaya na aintindihin at rin na lamang kanyang sarili. Bata pa nga lang yung tatay ko ay dinin na nga na yung buhay nila sa pag-iintindi ng palayan. At eto nga na yung palayan na sinalupan niya mula sa kanyang mga magulang at siya na nga na nag-aintindi nito mula pa nung umpisa. Medyo hilaw-hilaw pa nga ni Ari at sabi bago pa nga daw magkatapusan sa Ari aanihin. Napansin ko nga din na may mga hinog ng mga tabubok kaya ayan tinuro ko nga kay Ate Kiona at kako Ari nakakain. Noong mga bata pa nga ni kami ay palagi kaming napunta dito sa may palayan para lamang maghanap nga ng ganitong tabubok at talaga namang napakasarap nga niyaan. Pinatikim ko nga din kay Ate Kuning at ayan mukhang nasarap pa naman itong munting dalaginding. Garini nga yung pinakang itsura ng laman niya at ayan tinikman ko na nga din manamis-namis na merong kaunting asim.
Maya-maya pa nga ni arit dumating na rin nga ni si tatay, kaya naman tinawag na nga din kami at sumakay na nga daw kami ng kariton. Sa kabilang balas pa nga na yung inapag-harvesteran, kaya naman sumakay din nga kami dito sa kariton at namadala nga namin yung mga pagkain namin na adalhin dun sa mga maghahakot. Pasado alas 12 na nga din sa lagay na are, kaya naman talagang tirik na tirik nga na yung araw at napakainit. Pagkarating pa nga namin dito sa may kabilang balaas, ayan nga na bagok pa daw aring isang harvester. Kaya naman sabi ni Tatay Dian ay mamaya na nga lamang daw pagtulungan may ahon at kumain na nga daw muna ng tanghalian. Tinawag na nga din namin aring mga ilang maghahakot ng palay para sabay na nga din kumain. Abay hindi na naman nga may papaklis sa pagbumuka ng ating mga magsasaka na tuwang-tuwa na naman sila at anihan na naman nga raw. Bali 2 season nga lang pala ng pag-aani ng palay ang mayroon din sa amin. Simula ngayong Oktubre hanggang sa Nobyembre, tapos ang susunod na nga nun ay Marso hanggang Abril. Dini na nga din kami sumabay ng aming pananghalian ni Ate Kuning. At ayan, kain kita mga mawe. Thank you Lord sa blessings. Mamaya-mayang hapon pa nga raw sisimulan yung pag-harvest ng palaya na inaintindi ni tatay at naandito pa nga lamang sila sa may karatig. At pagkatapos nga namin kumain diyan, ako nga ni nagpahulaw habang nagpapahangin din sa may lilim ng puno ng niyog. Napakasarap naman talaga at napakaaliwalas dito sa bukid at talaga namang malalanghap mo ang sariwang hangin. Ay kaso ka nga lang ay napaglapa naman ako ng guyang. Talaga namang hero at anong pagkakasakit naman kakong kumagat ng guyam na yun at baling tirisin. Abay nga ulman din ako diyan at kakoy maigi pa tayo umuwi na. At pagkarating nga namin din sa may tabing kalsada ay aroy ko po ay natanawan ko nga ni aring mag-asawa at husay nga ni ang pagbibidyuhan at nang mayroon daw silang pang reels nako po. At kako nga ni sa nanay ko ay talaga namang kinain na din kayo ng sistema at marunong na rin nga ni kayong mag-reels ngayon. Ari nga ni yung hinakot ni tatay na palay mula pa dun sa may kabilang balaas at ayan at inaisa-isa niya ng aning baba. 40 pa lang bayad per kaban din sa paghahakot ng palay. Dati-rati nga nung nag-aaral pa kami, garini nga palagi yung inapagpaupahan ng mga magulang ko at pangbaon nga ni namin yan sa school. At pagkatapos nga namin din sa palayan, ay di kami nga ni umuwi na din sa bahay. Fast forward, kinabukasan naman ay mapunta nga ni pala kami ngayon ng punsyonan sa Gloria. Pero bago nga ni kami dumiretso doon sa venue ay pinadaanan nga sa amin itong kanilang in-order na lechong baboy. Dumaan na din nga kami dito sa may Red Ribbon at kakoy mabili man lamang ako ng cake para doon sa birthday girl. At kumuha na rin nga ako nitong paborito kong ensaymada at pagkatapos ay binayaran na din namin. At pagkatapos nga namin makabili ng cake ay bumiyahe na nga rin kami papunta dito sa Gloria at dito na rin nga kami dumiretso sa may Banayad Beach Resort at dito nga ni gaganapin yung birthday yan. Pinsan nga nitong asawa ko etong birthday girl at ayan nga pagkarating pa lang namin ay nabutan nga kaagad namin itong aming bit-bit na cake. At arin na naman nga ho ang batang bida-bida talaga namang gustong-gusto na agad lumoblob nang makakita ng swimming pool. Abay gusto na nga ni agad maligo, abay antay ka muna ineng at kita muna yung makakain naman. Etong at saktong-sakto din lang yung pagkakarating namin din at luto na nga daw itong kanilang mga inihandang pagkain. Sa daming pagkain ay tingin pa nga lamang ay nakakagutom na. At syempre, bago nga ni kami kumain diyan ay sama-sama muna kaming nanalangin at pagkatapos ay kinantahan na nga din namin yung birthday girl. At ari talaga ang bidang-bida at pinakahihintay-hintay ng lahat ang waraki na nga ang lechon. Nako po ay tunog pa nga lamang ay napakalutong na. Sabay-sabay na nga din kaming kumain diyan at talaga namang napakasarap kumain kapag arining napakaraming kaagaw. Mga kamag-anakan at pinsanin nga palang lahat arin ng aking asawa. Talaga namang ubos na ang balat ng lechon at magmatira na nga ni. At pagkatapos nga namin kumain diyan ay eto namang mga bata ay talaga namang kating-kating na nga ang paa at gusto na agad maligo din sa may swimming pool. Abay pagbigyan nga ang hilig ng walang mga ligalig. Pag-usapang pagliligo talaga sa swimming pool ay hindi aring hindi magpapahuli itong si Ate Kuning at talaga namang kahit putla na ang oso ay sige pa rin. At dini naman nga sa may kabilang tabi ay mukhang malungkot ang beshi ko at parang naiinggit na nga din dun kay ate niya na makilublob. Kaya ayan, pinagbigyan din ng konting minuto nitong kanyang tiyalet na may lublob din sa may swimming pool. Tuwang-tuwa din nga itong si Ilipot at parang si ate niya kalabsawan na nga din ang paa. Enjoy na naman nga po ang mga batang hindi man lamang pumusyaw na ang balat, kakaligo. At di na naman sa may kabilang cottage ay usay nga niyang pagbibideo okay nitong mga magpipinsan. Abay pas nga niya ako din at wala tayong kagaling-galing sa pagkanta. Mga ilang minuto nga lamang yung pagliligo ni Ellie dun sa may swimming pool at inahon na nga din namin at baka nga kakaubuhin. Pinadede na nga din namin si Ellie at kakoy maya-maya pa ay masarap ang tulog nitong batang ito pag garining kakatapos lamang maligo. At nung nakatulog na nga dyan si Alicia ay tumambay na nga kami dito sa may tabing dagat at kakoy napakasarap nga ni ng sariwang hangin. Habang pakuya-kuya-kuy nga ni ako diyan sa may tabing dagat, ako nga ni nagulat, abay may nagalapitan nga ni't nag-aabot sa akin ng makakain. Salamat nga ni ho din sa ngut-ngutin naming cheese stick at meron pang nag-abot ng lechon, abay libre naman kako ang hapunan
pera namin sa lagay na are. Salamat naman ho kako. At yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.